Hello guys, mga kapatid! Nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction dito kay Daddy Frankie. Tayo po ay walang kukunin ng video at ikukwento lang natin kung papaano po si Daddy Frankie kung tumulong sa ating mga kababayan. Ano po? Mga kapatid, at sana samahan niyo mo po ako sa panibagong journey natin na tayo po ay more charity po tayo para makatulong tayo kahit papaano sa ating mga kababayan. Yan po ay sa pamamagitan po ni Daddy Frankie. At sa hindi nakakaalam po mga kapatid, matagal na po akong nakapalo kay Daddy Frankie at nakasuporta. At kami pong mag-asawa ay talaga pong more kami na gusto namin po makatulong kahit papaano sa ating mga kababayan na talagang mahirap. Nakakatulong man po tayo yung sapat lang, 'di ba? Kasi ang asawa ko po ay talagang gustong-gusto niya po yung mga ginagawa ni Daddy Frankie, kaya sa ngayon nga po ay tayo po ay magiging reactor na ni Daddy Frankie at nakakatuwa nga po dahil may nag-comment doon sa una kong vlog na reactor na panggulo. Sorry guys, sa atin po ay sana good vibes na lang at kung wala naman tayo pong ginagawang masama, bakit po tayo ay magsisimula ng kaguluhan, 'di ba? At sa palagay ko po naman na kahit po sa kalingap noon, hindi ako nang gulo po. Nagre-reaction lang tayong tama, kaya lang minsan di natin maiwasan na yung bang may magpuna sa atin. Hindi ko po talaga alam kung bakit ganun. Na tayo po ay tumutulong lang. Hangad lang natin na makatulong sa ating mga kababayan at sumuporta talaga. Pero nandiyan pa rin yun po, yung gagawaan ka ng reaksyon, na magkakasama. Pero sa ngayon po ay nakakatuwa po dahil kami po, lahat kami po ay charity. Walang issue na magaganap, pero kapag po ay mayroon sa amin bumato ng issue or pumuna talaga na manggulo, ay mayroon po dyan bubuljak. Kasi kami po ay dito po sa team ni Daddy Frankie, kami po ay isang magpapahayag ng mga tinutulungan ni Daddy Frankie, lalong-lalo na hindi madali po ang ginagawa ng team Daddy Frankie kasi nakikita naman natin kung papaano po sila tumulong, lalong-lalo na po dito sa may mga diferensya sa pag-iisip. Anong tamang doon? Word po sa mga na-rescue niya, na napupulot po niya dyan sa kalsada na mayroon pong sakit sa pag-iisip po, na nawawalaan na po sila ng parang pag-asa sa buhay, kaya siguro po ay nagkakaroon ng depression. Kasi po, alam nyo po, kapag ang isang tao kakulangan sa pagkain, siguro yung mga dahil may mga foreigners din po si Daddy Frankie nare-rescue po sa nadadaanan niya man. At higit nga po sa lahat at nakakatuwa nga po yung pag-rescue niya kay Ate Lisa, na ngayon po ay nakabalik na sa pamilya. Yun ay congratulations na Daddy Frankie, dahil sa tiyaga mo ay napagaling si Ate Lisa, na nakabalik na nga po sa yun po ay natagpuan lang ni Daddy Frankie sa lansangan, napalakad-lakad na talagang iba po yung kinilos niya, 'di ba? Nung natagpuan po siya ni Daddy Frankie. Ngayon po ay nakabalik na po siya sa pamilya niya. Ngayon nga naman po ay tungkol dito kay Kuya Oliver na yan ay recommended ni BPM, at nakakatuwa nga po yung pag-rescue niya po diyan kay kay Kuya Oliver, na talaga pong hindi natin po inaasahan na ganun po
katindi yung sinapit ni Kuya Oliver na parang masahol pa po sa kulungan talaga ng baboy. Dahil ang baboy po talaga, ang kulungan ng baboy ay linilinis. Diba po? At nakakatuwa nga po doon yung paano po siya na-rescue. At iyan po ay talagang sa kagaya po na madaling mandiri, talagang di kakayanin daw po talaga, sabi ni BPM. At sinasabi nga din ni Daddy Frankie na talaga po ay hindi kaya. Pero sa tibay ng kalooban at talagang gustong matulungan ni Daddy Frankie, ay talagang ipinakawalan niya. Sinira niya yung lock at yun nga po, talagang hindi kakayanin. Talagang puro pupo. Akalain mo, imagine po, 16 years. Tingnan. Tsaka po si Kuya Oliver, kung kumanta, lahat kinakanta niya yung mga broken heart. Siguro po talaga ito na yung na in despair. Iyon po ang tingin ko dahil ang mga kanta niya talaga ay pang broken heart. Kasi sabi nga ni Gila, yung asawa ni BPM, at yung dati kong idol po yan doon sa Mahal, at talagang natutuwa po ako dahil ngayon yung idol ko nakasama ko na. Iyan po ay mga kaibigan niya nila Trending Pia. Iyan po ay nila Wow Life, Mrs. Life. Iyon po ay talaga pong nakakatuwa dahil nakasubaybay lang tayo sa kanya at ngayon nga po ay magkakasama kami, di ba? Ang saya po, masaya po. Sana ay kami po ay magtagal ang grupo namin na talagang pagtulong lang po, mga kapatid. Sabi nga ni G-Live, na ikinikwento niya po doon sa live nilang dalawa ni BPM na ito daw kaibigan si Kuya Oliver ni G-Live. Ayan, suportahan natin Gilay Lopez po ang kanyang channel at suportahan po natin sila Daddy Frankie para tuloy-tuloy lang po na ang pagtulong. Dahil nakikita naman natin sa FB po, ipalo nyo po si Daddy Frankie dahil talaga nandito yung talagang pagtulong. Matagal na siyang tumutulong, more charity lang po talaga si Daddy Frankie. At wala nga po siyang reactor. At kailan lang, wala pa kaming 1 linggo na naging reactor niya. Di ba po? Nakakatuwa po. Pero nandyan po ako sa loob ng team ni Daddy Frankie. Pero hindi lang tayo lumalabas. Dahil alam mo, ang respeto nga po, sinatawag na respect, di ba? Ngayon po ay, siyempre, kahit mas maganda yung malaya. Kahit sino po ang pwede natin bigyan ng komento o reaction, ay po pwede na po. Dahil masarap po yung talagang malaya. Ngayon nga po ay masasabi ko po na masaya ako na wala nang dapat punain ka dito, doon, screenshot dito, screenshot doon. Wala na pong magaganap yan. Dahil kami po, lalo na sa team namin, malaya kami. Sino man ang reaksyon na namin. Ngayon nga, masasabi ko po ngayon na malaking pagbabago talaga ni Kuya Oliver. Dahil nung nawala po siya, tawang-tawa po ako nung dinala sa follow-up, check-up ni Ate Lisa, ay iniwan po sa kapatid ni Daddy Frankie si Kuya Oliver. Abang sila nagpe-prepare po ng ipapaligo po kay Kuya Oliver ng mga dahon-dahon, dahon ng bayabas, dahon ng kamyas, at lahat na dahon po ay linaga para po mapaliguan po ng maayos si Kuya Oliver para doon sa sugat pati. Ito nga po ay natawa ko sa mga kasama niyang iniwan niya doon nakapangalan doon sa babae na yun, Yaya ang tawag nila. Ay iyon po ay nawala. Sigaw na sabi niya, nawawala si Kuya Oliver, nawawala si Oliver, ganon.
ay di nataranta po yung kapatid ni, nandyan lang yan, hanapin ninyo, nandyan nun. Ang nakakatuwa po, natagpuan po doon sa taniman ng mga gulay. Nandoon siya sa mga talong. At talaga pong pinitas ng pinitas yung bunga ng talong kahit maliliit pa at binunot pa yung puno. Sabi nung kapatid ni Daddy Frankie, naku, lagot ka dyan sa barangay. Alam niyo po ay talagang malaki ng pagbabago. Tumatawa at pakanta-kanta na ngayon. At higit sa lahat po mga kapatid, nakakatuwa po talaga yung nakilala na si Daddy Frankie. Sino ako? Frankie. Sino ako? Daddy Frankie. Nakakatuwa po na talaga sa ngayon nga po na hindi pa siya na umiinom ng gamot, na aalala niya na yung taong nagmalasakit sa kanya. Kasi alam niyo po mga kapatid, pag tayo po ay nagpakita ng kabutihan sa isang may sakit, totoo po yan. Dahil ang tagal ko pong nag-alaga sa mga may diferensya, lahat po yan napagdaanan ko po mga kapatid. Kaya yun sa matatapunan kanila ng kanilang dumi, yung yung pampers, ay ibabato po yan. Tinatanggal nila at ibabato sa kanila. Ganun po ka-worse ang mga may diferensya, may mga depression po, At yun nga po, yung may mga nagda-drugs na doon po nasa clinic na yun dinadala at nandoon tayo. Pag nagdadala tayo po ng mga gamot, grabe po, minsan naglalakad ka ng tahimik na pupunta ka sa mga kwarto-kwarto nila, bigla ka na lang titisod din. Yan ang mga naranasan ko po. Kaya after 11 years na nagtrabaho po ako sa clinic, ako po ay mabuti pa sabi ko ay magtrabaho ka na lang ng private. Kasi sa private, ma-handle mo lang po ay isang patao, di ba? Kaya naiintindihan ko po yung hirap nila daan ng team ni Daddy Frankie, kung papaano po nila si Kuya Oliver inalagaan sa simula. Dahil si Kuya Oliver po walang control, pasensya na po dyan sa mga kumakain. Dahil walang control po siya, abang po si Kuya Oliver linilinisan po yung kanyang puwet, ay tama-tama naman po, ay bigla naman po na napapupo. At talaga doon sa kapatid ni Kuya Oliver, ni Kuya Daddy Frankie, ay talaga pong sapol at talagang kaya po ako tawang-tawa sa kanila. Totoo lang po. Ako, lahat po na pinapanood ko po sa vlog ni Daddy Frankie ay talaga pong ako'y natatawa kung papaano siya mag-handle sa mga may sakit, may diferensya sa Ang galing-galing niya po dahil talagang matyaga sila na yun nga doon sa shelter nila ang dami nilang alaga. Kaya mas more tayo ngayon tumulong sa mga ganito na talagang si Malo de los Santos po, natutuwa po na lang kahit kaunti, nakakatulong po tayo, At mas gusto ko po yung talaga doon sa more na charity, na talagang nag-i-enjoy po ako na nakikita natin na yung mga tinutulungan nila na may mga sakit ay napapagaling. Ayun yun lang po mga kapatid, at angaan natin po si Daddy Frankie at suportahan. Dahil po ay isa sa mga talagang matyaga na tumulong sa may mga diferensya sa ulo, hanggang dito na lang mga kapatid. Sana po ay patuloy po natin suportahan sila Daddy Frankie, BPM at saka si Gilay Lopez, at saka nandyan na po si Wow Life, si Mrs. Life. Ayan, magkakasama na din po kami. Marami pong salamat. At ang alam ko po, nandyan din si Sis Bupel, na kinuha din na bilang isang reactor. Pero hindi pa naman yata gumagawa ng reaction si Sis Bupel. More po kami dito ay more reaction na wala pong issue, dahil ito po ay talaga pong
charity lang, na walang issue po, ano. Kung sa issue, sa labas po tayo, kukuha ng issue. Pero dito po sa team ni Daddy Frankie, more charity lang talaga po. Yan lang mo, mga kapatid. Thank you so much sa inyong lahat at suportahan po natin sila BPM, Ballpantman at Jilay Lopez at saka sila Wow Life, Mrs. Life, yan si Bupil nga po, at iba pa. Marami pong salamat at sa next vlog ko po dito kay Daddy Frankie ay kukuha na tayo po ng pakaunti-kaunting video. At sa ngayon po parang ikinikwento lang natin po kung yung anong napapanood natin dahil nga yung pinakawalaan pa nga po yung pagong, yung pawikan. Nakakatuwa si Daddy Frankie nagpakawala ng pawikan. Dahil ayan po ay kami po ay tabing dagat, lagi kami noon nung mga kabataan namin noon nakakakita ng pawikan. Iyan po ay napawikan kapag yung parang tao po yan. Kapag once nakakatayang ka, naiyak po yan. Lumuluha po yan. Dahil kami noon pang maliliit kami. Pero ngayon bawal na po yan galawin, patayin. Dahil ay pinagbabawal na. Noon talaga ang dami-daming pawikan niya na kukuha ng tatay ko sa laot noon. Lalo na kung bagyo po. Dami nilang na re-rescue ng pawikan. Ayan po mga kapatid, thank you so much po sa inyong lahat at suportahan natin sila, si Roel of Malalag at si Rochelle Morales. Thank you so much sa Rochelle community at tayo po ay unti-unti po tayo dyan at tayo po ay tutulong. On the spot po tayo tutulong na sa mga kababayan natin. Hindi lang po isa, dalawa, tatlo, makakakita tayo every month, mayroon tayong padadalahan na natutulungan. Yan po ay on the spot ko po yan at lalong-lalo na sa mga senior natin. Ki Eden ay tuloy-tuloy lang po yan. At ngayon ay medyo luwag-luwag na naman tayo dahil alam naman natin na sunod po tayo ng mga tinutulungan. Siyempre, unahin natin ang pamilya bago ang iba, diba po? Ayan, thank you so much po sa inyong lahat. We love you so much. Shout out Joy Castillo. Daidilio, thank you so much. Patma 2 Mix Vlog, thank you so much sa inyong lahat. Paalam, we love you so much. God bless you. Bye-bye.